At eto na nga ni mga kababayan, Mans Carpio, the husband of the Vice President, magsasampa na ng kaso diyan po sa mga masasamang loob, mga kontrabida, diyan po sa mga goons, diyan sa House of Representatives, mga member ng Maletagang. Eto na po yung resback ni Mans Carpio, no? Andito po yung balita, basahin ko lang. Eto, balita ng GMA News. Manasseh Carpio, husband of the Vice President Sara Duterte, is set to file a criminal complaint against the BSP. Once you said criminal, may kulong po ito. At alam nyo kung ilang taon ang pwedeng pagkakakulong dito? 5 years. 5 years po. Criminal complaint against the BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLC, AMLAC, and members of the House of Committee on Justice on Monday. Hindi mawawala dyan si Luistro. Reresbakan ka. Andyan si Ridon, sila Abante, si Joel Chua, kayo. Kasama kayo si Demanda. On Monday, bukas, April 27, for alleged violation of the Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws, and the Data Privacy Act. Ang alam ko, mahigpit po na pinatutupad itong Bank Secrecy Law, no? Ayon nga dito na enacted in 1955 mandates that all deposits of any nature in Philippine banks or banking institutions are absolutely confidential, no? It prohibits any person or government official from examining or inquiring into bank deposits, with a specific exception to prevent financial crime and ensure accountability. Kasi kung madali mong magkaka-access sa isang bank account, pwede kang gawan ng krimen. O edi pwede ka nang kidnapin, masilip. Kung madaling masilip yung account mo, pwede ka nang kidnapin, anak mo, asawa mo, kikidnapin for ransom. At iba pang mga krimen na pwedeng gawin sa'yo. Dahil nakita sa'yo na marami kang pera. Maraming pwedeng makuha sa'yo. So isa yan, ano? Pero, merong kaya pala ginawa itong Bank Secrecy Law. Ito yung mga key aspects, no? Ang purpose is to encourage the public to deposit money in banking institution rather than hoard it. Yung pera mo, kaysa i-hoard mo sa bahay mo, sa basement mo, ini-encourage ka na i-deposit sa bangko. Pero paano ka ma-encourage? That's why ginawa itong batas na Bank Secrecy Law para pangalagaan ang account mo, no? Cover all banks deposit including investment in government. Ayan, violation can result in imprisonment up to 5 years. Alright. Hindi pa naman natin alam kung anong kaso ang isasampa, no? Pero mayroong exemption itong Bank Secrecy Law, no? Ayan. Kung ikaw ay may written consent or winave mo ang account mo sa isang institution, pwede nilang mabuksan yan dahil may waiver ka nang ibinigay. Number 1, impeachment cases. Ang House of Representatives dyan sa Committee on Justice is not a court. So, ang sinasabi dito ay sa Senado. Kung sa Senado, okay pa dahil tinatawag na impeachment court ang Senado. Number 3, court order. Ayan na nga, no? Issued by a competent court in case of bribery or dereliction of duty. Ngayon, kung may court order, alam nyo ba, kahit may court order, according to lawyers, pwede ka pang umapila sa Court of Appeals. Pwede. At kung naglabas na ng court order ang Court of Appeals, saka pa lang pwedeng mabuksan ang iyong account. Ganun po, no?
at liquidation when the money deposited is subject of liquidation. So, yan po ang kumbaga simpleng pagpapaliwanag dito sa Bank Secrecy Law. Ngayon, marami pong nagpapaliwanag ngayon dito. Maraming mga vlogger, yung iba mga lawyer, nagbibigay ng analysis. Siyempre, kung dilawan ng magsasalita, alam nyo na kung ano mga sasabihin nila. Pero hindi lang po si Man Scarpio ang magsasampa ng kaso, dahil yung grupo naman nila Attorney Sal Panelo ay pinag-aaralan na rin kung magsasampa sila ng kaso at kung sino-sino ang kanilang sasampahan. Malamang mga congressman kasama din. Dawit din po sa sasampahan nilang kaso. So ito, may nabasa pa ako kay Dilima ba yun? Sabi ni Dilima, karapatan niya yan. Oo, karapatan talaga ng kahit sinong Pilipino na magreklamo sa korte. At ang alam natin, ihahain ito ni Man Scarpio sa Quezon City Prosecutor's Office, kasunod ng paglamag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law. So sa Quezon City Prosecutor's Office, diyan po isasampa ang isasampang kung ano man ang kaso na isasampa ni Man Scarpio. So ito, magandang abangan po ito, at ito na po yung resback. Mas maganda ito sa Quezon City Prosecutor's Office. Mabilis po ang labas ng resulta diyan kaysa sa Supreme Court. Yan pinag-aralan, mga abogado naman yan sila, Mans. Pinag-aralan nila yan na dyan na lang magsampa. Sa Supreme Court kasi, pag ganitong mga kaso, matagal po maglabas ng hatol. Dito sa gagagaya niya na sa Quezon City Prosecutor's Office o ang tawag ba nito dyan sa mga regional court, mabilis lang po ang paglabas ng hatol. So abangan natin kung anong mangyayari dyan. At least mayroong ganti, may resback. Hindi po pwede yung magpapasunto ka lang ng magpapasunto, ay sumunto ka rin. Hindi yung puro ilag, no? Puro depensa. Kailangan umatake ka rin. Kasi inaatake na kayo eh. Kailangan meron ka ring atake para medyo umatras sila. Medyo matinag ang tawag dito. Parang medyo matakot sila ng konti sa pag-atake. Mahirap yung puro kasalag, puro kailag, no? Yan, tama yan, yung mga ganyang move. At etong si Auntie Claire, meron na naman siyang pinagsasabi dito. Wala tayong maaasahang magandang salita kay Vice President Sara. Lahat ng kasalanan sa mundo isisisi niya sa Pangulo. Hindi ba ikaw to? Bakit binibintang mo ito kay Sara, no? Ikaw na ikaw to eh, no? Wala tayong maasahang maganda sa salita. Wala kaming maasahang magandang salita sa iyo eh. Kahit media eh. Hindi lang makapalag, hindi lang siguro ayaw lang sigurong bastusin ka ng mga media. Siyempre may mga boss yan eh. Mga oligarko pa naman ang boss niyan. No, ayaw ka lang suplakin ng mga yan eh. So, lahat ng kasalanan sa mundo isisisi niya sa Pangulo. Ikaw ang gumagawa niyan. Lahat ng mga mga katiwalian, lahat ng mga palpak, sinisisi mo sa Duterte. Kayo na nga ang presidente. Kayo na nga ang namumuno. Kayo na ang nasa administrasyon. Wala na yung mga Duterte. Isinisisi nyo pa rin sa mga Duterte. Ikaw na ikaw to. At ikaw ang gumagawa ng mga ganitong klaseng gawain. Kaya yung corruption nila, ibinibintang nila sa mga Duterte. Kahit pa yung mga salitang ganito,
sila yung gumagawa, ibinibintang nila sa mga Duterte. So ito na yung pattern na paulit-ulit na ginagawa ni Auntie Claire at mga tauhan, bata-bata ni Bongbong Marcos. Ito na yung kanilang ginagawa. Kung ano man yung kapalpakan nila, isisisi lang sa nakaraang administrasyon. Parang gawain po ito ng mga dilawan nung sila'y nakaupo, nung Noynoy administration. Isinisisi lang nila kay Gloria, hanggang sa pinakulong nga nila si Gloria. May palpak, may katiwalian, isisisi ka kay Gloria. Ganito rin po ang ginagawa ni Bongbong. Isisisi lang sa Duterte. Kahit ang naging bayaran, naging deliveran ay 2023, Duterte pa rin. Kahit namatay nung 2024, yung isang biktima kuno, isisisi pa rin sa Duterte, hindi na presidente si Duterte nung 2024. 'Di ba? Maraming mga ganyang pangyayari at paulit-ulit. So eto na yung ginagawa talaga nila, yung pattern nila. Yung scapegoating na sinasabi ni BP Sara. Ginagawa silang, ang mga Duterte, ginagawang scapegoating para makaligtas sila sa kanilang mga pananagutan. So, itong taong ito, si Auntie Claire, wag na wag niyong paniniwalaan ito. I'm sure naman, matatalino naman ng mga Pilipino. I'm sure, hindi naman agad-agad maniniwala dito sa taong ito. Dahil napakadami ng kasinungalingan na pinagsasabi itong taong ito. Okay, hanggang dito lang po tayo sa ngayon. Yan lamang po. Maraming salamat. See you po next time. See you tomorrow. Bye-bye.